Bakit po pumanik si Arnel doon sa may UDMC sa isang electric post to fix some wires that had snapped? Yan. Hindi pa nagtabit ng streamer ng Jesus Miracle Crusade. O ngayon, palagay na natin sandali, tama may sinasabi mo. Nandun lang pala sa langit, katawang kaluluwa at espiritu. Bakit ito naman si Almeida ibinaba pa unirin sa lupa? Ang sinasabi ko'y totoo na maanghang sa pandinig ng mga timungalin. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back! Tuloy po kayo ulit sa atin pong U3 Community U3 Show. Usap-Usap University at para po sa mga baguhan ang atin po ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, mga sermon, debate at iba pa. And for this particular one, classic na audio clip. I am not too sure kung ano po yung main po talaga na paksa. But what we know is ito po ay ang pag-criticize ni Brother Eli sa kanyang radio show no, a long time ago. 1980s pa po ito from a cassette tape actually. And we got this, if I'm not mistaken, from Philip Moore TV. Ayan. And he had the compilation of these audio files nga po. And patungkol yata ito sa sa faith healing and sa atin pong background sa pag-aanalisa. Ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at isang delegado ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika, of course. Mga kayo 3. Paunang paalala, hindi po ako member ng MCGI, hindi rin po ako member ng JMCIM. So isa lamang po akong hamak na video reactor. So please take it with a grain of salt na maaari po sa mga narinig ko ay may mga agreements po ako or possibly din po na mga disagreements sa akin pong napapanood dahil nga po hindi naman ako affiliated sa mga grupo na ito. But one thing I can guarantee you, wala po akong religious agenda. Wala akong sinasabi na isang reliyon ay dapat niyong kaaniban o ang isang reliyon ay dapat niya wag niyong kaaniban. Ang sa akin lamang po, nagbibigay lang ng honest and genuine na mga reactions lang sa aking mga napapanood. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Yan po, nakikinig sa programa ang dating daan. O, tingnan mo. Yan ba tama? O ayaw mong mabisto kasi nungalingan ninyo? Kaya ayaw mong pakinggan sa dating daan. Pakinggan nyo ha, mga kababayan, huwag nyo papatay radyo nyo. Makikita nyo ngayon kung sino sinungaling. Makikita nyo ngayon kung sino ang paliw. Kapatid naman sa kanya nang galing sumasagot lang ako. Tapos magre-reklamo kayo. Pag magre-reklamo kayo uli-uli, sulat nyo reklamo nyo. Huwag nyo dadaanin sa chismis. Ayan, patuloy po natin. Sado po kayo mga minamahal. Ito po ay nagpapanggap na siya ay nasa katotohanan. Sinasabing ito po ay nasa Genius Family. Subalit ang yung pong mga taas ng poste ay hindi mabilang. Okay, ito na yan. Kaso. Pati ba yung Genius Family sa DCFW yun? Talagang ikaw paborito mo akong pakinggan hanggang sa DCFW, pinakisinggan ninyo ako. Namumulot kayo kasi Ayan, biro mo, pati yung Genius Family. Bakit? Naintindihan mo ba yung kahulugan ng Genius Family sa DCFW? Yun ay acronym na ang kahulugan na kinabibilangan kong palatuntunan yun. Yun ay rated show, radio program. Yun 6 na taon sunod-sunod na number 1 kami sa survey. Tadain ang nakikinig sa amin sa Genius Family. O ngayon, ganito masasabi ko sa iyo, yung Genius acronym yon. Ang kahulugan nun, God's Eternal News in Universal Salvation. Ayan. At ako isang panelist doon. Hindi ibig sabihin genius ako. Pero kung siguro, kung comparatively speaking, ikaw at ako, maaari siguro nang matawag akong genius. Kung sa'yo iyahambing. Ayan, bakit? Sabi, may kang genius, hindi alam ang taas ng poste. Bakit? Kung mo ba genius, alam na taas ng poste? Alam mo, ang genius, hindi niya inaalam yung taas ng poste. Dahil yung taas ng poste, kahit magbubuti, alam yun. Nakita mo na kahulugan ng genius? Kung talagang sinasabi mo pagpupuntos doon sa salitang genius na hindi mo naman naiintindihan, hindi ko mo alam mo ang taas ng poste. Genius ka na. Yung ordinaryong worker ng Meralco, alam yung taas ng poste Dahil ba rin genius na yung post na ng Meralco Di naman. Sinasabi siya, pupunto ka, walang kakwenta-kwenta tuloy natin. Hindi niya malaman kung ano ang mga taas ng poste. Pero tuloy tayo. Kung genius na hindi malaman yung mga taas ng poste. Mga minamahal, nasa dito, ikuloy natin.
Ito sa 20. Ang Panginoon po mga minamahal ay nangusap sa kanila. Nakipag-usap sa mga apostoles bago siya umakyat sa kalangitan. Ang sabi dito, sila ay maghihihawak ng mga agat kung magtinom sila ng mga bagay na magmamamatay sa anumang paraan ay makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila ay magtitigaling. Ang pakahulugan po ng mga taong ito, mga minamahal, ang bulahang propetang ito, ay hahawak daw ng ahas. Ay kung gusto mong talagang mamatay ka, humawak ka ng ahas. Alam mo na makamandag yung ahas, hahawakan mo. Ang tinutukoy rito, ay, ang tinutukoy rito mga minamahal, ang tinutukoy po rito, yung hindi mo nalalaman, hindi mo sa 28, alam mo na yung ahas. Oh, kita mo na, pinangangahasan mo kasi yung national language eh. Hindi ka naman yata Tagalog eh. Ha? Ako, alam mo, Tagalog ako. O, basahin natin kung hindi nalalaan itong sinasabi rito sa Marcos na ipinagtatanggal mong tamang salin. Basahin natin. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Yung bang magpapalabas ng demonyo, alam nilang may demonyo, Maneng? Abay, alam. Oo. Alam nila na magsasalita sila ng bagong wika. Alam din. Tuloy natin. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. Alam din ba nilang hahawak sila ng ahas? Alam. Oy, kasi nakasulat magsisihawak eh. Ang talagang kung hindi nila alam, dapat ang ginamit na salita, sila'y makakahawak ng ahas. Ayun. Iba kasi yung nakahawak kaysa dun sa Magsisihawak. magsisihawak. Makes sense. Iba yung sila'y makapagpapalabas sila nagpalabas sila ng Demonyo. demonyo, hindi nila alam. Kaysa dun sa talagang magpapalabas sila. Alam nila. ng mga demonyo. Alam nilang may demonyo. Oo. Sa lagay naman, itong sitas na ito, alam nilang may demonyo, palalapasin nila, alam nila na magsasalita sila ng bagong wika. Pagdating doon sa hahawak ng ahas, tanga sila. Oo, hindi nila alam. Hindi ako papayag niya. Susumbong kita kay President Quezon. Si President Quezon ang advocate niyang knowledge sa national language. Alam mo, meron tayong Suriano wikang pambansa. Dapat bago ka nag-broadcaster, bago ka nagpunta rito sa istasyon, pinag-aralan mo muna wikang pambansa sapagkat yan ang medium na ginagamit mo. Hindi bale kung puro English, papayag na ako. Pero medium na ginagamit mo throughout your program, Tagalog, pagkatapos bababuyin mo salitang Tagalog, mali. Susumbong kita niya na, susumbong kita sa surian ng wikang pambansa, mali. Okay, mamaya makikita mo. At tuloy natin. Naman naghahawakan mo, ay mamamatay ka kung gusto mong mamatay. Ikaw na lang. Pagyayabang yung ginagawa mong yan eh. Hindi, ikaw mayabang kapatid. Tuloy natin. Tapos sasabihin mo pa na kung iinom ng lason, magdala ka ng lason dito, yung merong marka bungo, tapos inumin mo. Para mo sa akin paiinom, kayo kamo may tanda. Tino mo na may ginagawa mo yan. Sabi mo kayo may tanda. Sabi rito, tanong mo nga man pakibasa mo nga. Ulitin natin ng basa para maintindihan ng ating mga tagapakinig at lalo na nitong nagsasalitang ito. Ano sabi? Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila, Yung masalitang magsiinom, Maneng, alam niyang iinom siya. alam. O pag sinabi bang, magsiinom kayo ng gamot, alam mo bang iinom ka ng gamot? Alam. Hindi yan nakalagay na kainom ng gamot ano? Hindi ka eh. O ayan. Kaya alam mo kapatid, ang masasabi ko sa iyo ganito, huwag mo na po kayong tatawag, hindi po namin i-entertainin ng tawag sa telepono. Buwete kung po pwede, kung nakikinig ka kapatid na boy o kaya sa Sisdori, tumawag kayo rito, meron lang ibibilin pero yung mga magtatanong, huwag muna po kayong tatawag. Pag pauman ninyo, gusto kong tapusin ito kayong gabi, kaya hindi ako tatanggap ng tawag sa telepono kung magtatanong. Kung pwede kapatid na boy, tumawag ka, at saka kapatid na Dory, meron lang akong bibilin. So sino nakakarinig sa inyo dyan, tumawag kayo rito, 987522. Tuloy po natin mga kababayan. Matay ka. Hindi ka tayo na kailangan mangaral dito. Delikado yung ginagawa mo, tapos ito, nagmumura ka pa rito. Samantalang nakalagay rito, ano ang mga rito? Mga nakalagay na itinagbabawal ng stage na ito. Na O ano nakalagay? O sige, tignan natin kung ano ang pagmumurang ginawa ko. Sige, tuloy natin. ito na, huwag tayong gagamit ng salita na pagmumura. Pero ikaw, sinasabi mong ikaw ay mangangaral, pero kung ikaw ay magmura, huwag kayo maniniwala rito mga minamal. Ano mumutawi sa labi nito, Kataranta. Ikaw, tugtungan mo. Di katarantaduhan? O bakit? Bawal ba rito sa nilagay ng station requirements? Meron ba nakalagay dito na bawal sabihin yung katarantaduhan? Ha? Wala rito nakalagay nun. Dahil ang gumawa nito, yung ating vice presidente, nakakaintindi ng batas to. Ang
nakalagay ditong masama sabihin, yung tarantado ka. Yun. Na personaling kita sabihin ko, tarantado ka. Pero pagka sinasabi ko, ang ginagawa ng ibang pastor, katarantaduhan. Wala akong sinabing, sige, maglitaw ka ng tape. Hinahamon ko kayong lahat. Okay, before we continue. So, ito po, siguro sa mga panahon na ito ay, yun nga, hindi pa ito nag-succeed, no, yung libel case. But what I know is there was a news entry 2018, kung di ako nagkakamali, and the Supreme Court affirmed the conviction of Brother Eli sa isang nga pong libel case, no, laban sa isang preacher din ng Jesus Miracle Crusade na si Pastor Wilde Almeida nga. But I think yung sa video po natin ngayon, yung nagsasalita is, I don't think that was Pastor Wilde. I think it was another host, no? And sa mga nakakaalam po, paki-comment na lang po kung sino po yung host ng Jesus Miracle Crusade program. Also, Brother Eli was talking to his fellow host na si Manning. Sino po si Brother Manning? And I'm not sure if he's still alive or he's still a member ng MCGI, mga ka-U3. But like what I mentioned, so ito po ay parte yata ito ng sagutan nila sa ere. Kasi nga, nung panahon ay cassette tape pa. So my guess is, yung record nung kabila is bibigyan ng reaction. And I suppose sa next program na naman po ng Jesus Miracle Crusade, the same thing, no? Nakukunin yung snippet, kumbaga, ng audio file ni Brother Eli na sa kanyang programa at yun naman ang bibigyan nila ng pagpuna. So ito po ang isa sa mga naging point of nila, contention nila, pagiging genius daw po ni Brother Eli. And then in this point of the recording, Brother Eli of course is criticizing their kumbaga misunderstanding nung idea nga na dapat ay alam nila na hahawak sila ng mga snake. And speaking of snakes, mga ka-UT, merong isang pastor sa Amerika na namatay nang hinawakan niya ang snake, and I think it was in front of their congregation nga. So I am not sure if that is meant to be taken as literal o hindi, pero kung literal, very dangerous, mga ka-U3. Siguro dapat yung mga eksperto lang sa paghawak ng mga animals katulad ng mga venomous na mga snakes, yan, sila lang yung mas dapat na mag-handle ng mga, hindi po mga pastor na ordinaryo, dahil most likely they may die from the venom. Hinahamon ko kayong lahat. Maglitaw ka lang kahit isang tape na may pinagsabihin ako, tarantado ka. Meron ba akong sinabi nun? Maglitaw ka. Pag nakapaglitaw ka, di na ako babalik sa DCMA. Hindi ako kailangan mamanahan dito sa bahay na ito. Pero ka ba nun? Kung hindi sila makapaglitaw, dapat huwag na silang bumalik. yun ang kailangan. Nang ikaw nagpo-provoke ka ng kasinungalingan. Meron ba akong sinabi, mga magulang? Sinasabi ko on the air, yung gawa ng ibang pastor, katarantaduha, panluluko. Pero wala akong sinabi kailanman na sinabi ko, tarantado ka. Meron ba akong sinabi nun na tarantado ka? Meron ba nun? Wala nun. Wala kayong maililitaw niya. Nasa sarili ko akong isip. Hindi pa ako nawawala sa isip ko. Tuloy po natin. Meron pa raw akong pagmumura sinabi. Tuloy natin. Pabanggit dito. Dito, magtatalita ka pa. Putra! Tugtungan mo, okay? Sige. Meron akong sinabing putra? Meron ba nun? Sa lahat ng mga tagapakinig ng programa ko, 10 taon na ako on the air. Ngayon, baka kayo ngayon ka lang nakaharap sa mikropono. 10 taon na ako on the air, hindi ko sinasabi yung putra. Wala niya. Ikaw lang ang may sabi niyan ngayon. Napakasinungaling mo. Saan mo sa mikropono? 10 taon na ako on the air, hindi ko sinasabi yung putra. Wala niya. Ikaw lang ang may sabi niyan ngayon. Napakasinungaling mo. Saan mo maililitaw na may sinabi kong putra? Kung mo nakita niya rito yung notice to black timer, sinasabi ito. Binabasa rito, yung ba'y sinabi ko, mga kaibigan, mga kababayan, baka may maililitaw kayo na sinabi ko kailanman yung salitang putra. Ilitaw nyo at para ako'y lumayas na sa broadcast media. Tuloy po na. Hindi nasalita rito eh. Yan ba ang mamumutawi sa tunay na mga ngaral ng Diyos? Kung ikaw nga ay tunay na mga ngaral ng Diyos, mangaral ka ng dapat na pangaral upang ang tao ay maligtas. Lagi mong pinakikialaman yung mga programa na kung alin-alin mga programa, hindi mo pakialaman. Kayo nga itong nakialam sa programa ko ako'y walang Ba't ko pakikialaman ng programa nyo? Alam mo ba kapatid na ako, hindi nakikinig sa programa nyo? I am so busy that I have no time to listen to your program. Alam mo bang pagkatapos ko rito, nagtuturo pa ako? Alam mo ba yon? Pagkatapos ko rito, alas 10 nagtuturo ako. Alas 6:30, nandoon ako sa kabilang himpilan. Meron akong programa ron sa DZXQ. Yun alas 6:30 araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Wala akong pahinga. Tapos dito naman 8:30 to 10. Pagkatapos ko ng 10 dito, magtuturo ako sa barracks. Pagkatapos ko ng alas 12, mamimili ko sa Balintawak. Nang ititinda namin sa kinabukasan. Kung umuwi ako sa Pampanga, alas 3 na. Paano kung mapapakinggan ang programa mo? Namimili ako sa Divisoria, namimili ako sa Balintawak, namimili ako sa Pasay. Pagkatapos ko rito, kaya ako umuwi kami alas 3. Pakikinggan ko yung programa mo. Alam nyo, ito karapatan ko
Your program is annoying to my ear. Very much annoying. Kaya hindi ako nakikinig na sa programa nyo. Pagkatapos sasabihin, pinakikialam ako programa. Eto, masasabi ko sa'yo. Ako pupunta rito sa DCME, kung minsan late pa ako. Late ako. Minsan dumating ako dito, eksakto sa oras, 8:30. Kung minsan 8:27. Seldom na ako'y nakarating dito na maaga. Pagkatapos ko naman, umaalis na ako. Hindi na ako nakikipag-usap kahit kanino. Maliban na lang, meron akong bisita rito ng mga kagaya ni Mr. Camwa nung isang gabi, nandyan. Ng RPN Channel 9. Nandito si Mr. Camwa. Kausap ko dyan, pati yung kanyang misis. Pero para maghintay ako rito ng matagal, di ako naghihintay dito sa himpilan. Ayan, kaya hindi ako nakikialam sa programa ng iba, kapatid. Mali ang sinasabi mo na yan. Ang sinasabi ko, pagka pinakialaman ninyo yung tinuturo namin, siyempre, i-defend ko yung turo namin. Yan ang masasabi ko. Tuloy natin. Namumula ka ng muta ng iba. Yung muta mo sa mata mo, hindi mo tinatanggal. Tanggalin mo ng muta mo sa mata mo bago ka mamuna ng muta ng iba. Ngayon, Alam mo, eto pakikita ko sa iyo mata ko. Alam mo, siguro kung bagong gising ako pag umaga, meron. Pero pagka ganitong oras, bagong paligo ako, wala ako ritong muta. Yun ang masasabi ko sa iyo. Tuloy po natin. mga minamahal, ito, 13:9, ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoong Isus nga, pagkatapos na siya mangutap, nangusap ang Panginoon kanino? Hindi sa iyo, sa mga apostoles ng Panginoon. Ikaw ay apostol ka ng Diablo. Ito, ang Panginoong Isus nga, pagkatapos na sila'y mangusap, mag-usap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral. Nangaral na po mga minamahal. Sino ito? Yung mga apostoles ng Panginoon nangaral na. Halapit ang mga tandyang ito mga minamahal. Doon sa mga mangangaral. Kung ikaw ay mangangaral, isipin mo, bago ka magbibigay ng iyong puro-puro, ay para kasi Satanas eh. Bakit? Ay tinutok mo kami. Ano sabi rito? Sila'y magtitihawak ng ahas. Sila'y magtitihawak ng ahas. Ngayon, kung gusto mo patunayan, magdadala ka rito ng ahas. Magdadala ka rito ng ahas at sabi mo, pagka hindi mamatay yung puno ng anong ito, pagka natuklaw ng ahas. Hindi po ganun mga minamahal. Yan ay panunokso. Ganun nga. Ay, nakasulat eh. Mahahawak sila ng ahas eh. Sabi mo, may tanda kayong lalakip sa inyo. Kung nakalakip sa inyo yung tanda, dapat nga humawak kayo ng ahas. Hindi na nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi ko sa'yo, mali yung batayan mo eh. Ang nakasulat doon, magsisihawak sila ng ahas intentionally. O ba't hindi mo magawa? Takot ka, takot ka, Pakita mo na yan. Ikaw pa lang, takot yan ha. Eh pala, totoo yan. Ikaw meron tanda eh. Bakit? Kung ikaw may tanda, hindi ikaw takot. Di ba? Tanong mo sa kapatid na ko, hindi siya takot. Pagka siya meron tanda. Ikaw, sabi mo, meron ka tanda. Ngayon, takot ka. O, ka takot. Kung ikaw may tanda, hindi ikaw paktilo. Tuloy po natin. Ay hindi literal ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Hindi raw literal. Sa mga spiritual na ahas ang hahawakan. Teka muna, Maning, meron ka bang alam na spiritual na ahas? Meron ba? Baka si Satanas. Oo, yun nga, spiritual na ahas eh. Sa mga kapatid ang hahawakan niya, si Satanas. Kasi hindi raw literal ang tinutukoy na ahas dun eh. Dapat, pag hindi literal, spiritual. Di ba Maning sino ba sa lahat ng ahas ang spiritual? Si Satanas lang. Ayan, kaya hawakan mo si Satanas. Ewan ko lang kung paano mahawakan mo. Maning? Tuloy natin. Tutukoy po rito mga minamahal. Yun, kung hindi natin sinasadya, dito po sa amin ay napakarami na po mga minamahal na mga natuklaw ng ahas. Kita na po rito mga minamahal ang ating beloved Sister Linda Dupal. Yung ating po mga kapatiran dyan sa dako ng dyan po mga minamahal sa dako ng Quezon, Sariaya. Isa na po dyan mga minamahal. Pero kung tatanungin natin ng mga taong ito ay hindi po maniniwala. Kubalit mga minamahal, totoo po ang Diablo ay talagang tuso. Bakit po mga minamahal masasabi kong tuso? Kapagkat minsan, ang Panginoong Diyos siya po ay nag-ayuno. Nag-ayuno siya mga minamahal. Ito, matatagpuan po natin dito sa Mateo 4:7. Nang ang Panginoon po ay mag-ayuno mga minamahal, ano po ang ginawa? Ang ginawa po mga minamahal, ang ginawa po nito mga minamahal ng Diablong ito, ang Panginoon po ay nag-aayuno, ang ginawa po ng Diablong ito mga minamahal, ay tinukso ang Panginoon. Mantakin niyo mga minamahal, ang ginawa ng Diablo, kumuha siya ng bato at sabi sa Panginoon, gawin daw sinapay.
Subalit ang Panginoon ay nagtikin kayo mga minamahal, talagang ang Panginoon ay mapagtigil at punong-puno ng pag-ibig. At hindi pa nadyan ang Diablo mga minamahal, ang ginawa pa ng Diablo. Dinala ang Panginoon sa isang pinakamasarik na taluktok mga minamahal, kung saan ay taluktok ng building. At hindi pa nadyan ang Diablo mga minamahal, ang ginawa pa ng Diablo. Dinala ang Panginoon sa isang pinakamasarik na taluktok mga minamahal, kung saan ay taluktok ng building. Saan ay taluktok ng building. At doon po mga minamahal, sabi ng Diablo, tauro sa may ulo. Pagka hindi ka namatay, aywan ko lang. Tingnan mo, magdala raw ako ng ahas dito at ako hawak sa ulo. Ba't naman kung ako hawak sa ulo, ba't ako pa magdadala? Doon ko na lang hahawakan sa amin, layo nung amin bibiyahin ko pa yung ahas. Ang tinasabi ko, ikaw ang may tanda kanyo. Yung puno nyo may tanda sa Biblia. Hindi pahawakin mo ng ahas para mapatunayan nyo sa sambayan ng Pilipino na kayo nga yung tinutukoy dun sa tamang sali ng Marcos na sinasabi mo. So I'm guessing yung sinasabi po rito nung host is spiritual na ahas. So ano ba yun? Mga struggle ba sa buhay yan? Na kumbaga hindi kayo kayang atakihin o patayin? O demonyo nga ba talagang ibig sabihin po nung spiritual na ahas? Mga kayuti, kasi sinasabi niya po na this is not literal, this is figurative. As to the idea po ng may tanda, ano pong ibig sabihin nun mga ka-U3? If I remember, sa ating past na video reactions, we discussed about yung tatak, no? Or seal, diba? Or mark ng Diyos sa forehead. So, I'm not sure if that is related also. Yung sinasabi po na may tanda daw po ang kanilang head na beloved pastor na si Wilde Almeida, mga ka-U3. And I'm guessing ang tanda po ay nanggaling po sa Diyos, something like that. Parang kumbaga blesses him with some special or supernatural abilities, mga ka-U3. So, sa mga members po ng Jesus Miracle Crusade, please let us understand and comment below what do you guys think about that. Although, usually po sa mga ideya nga po ng healing, ayan, through religion, ako mga kayo, medyo skeptic po ako dyan sa mga ganyan. Dahil po, kung talagang merong kapangyarihan ang isang particular na tao na makapagpagaling, which hindi ko naman dinidiscredit, baka meron naman po talaga na hindi medical practitioner, pero kaya mapagaling sa kanyang incantations lamang. Pero most of the time po kasi mga fake po yan eh. Kasi ang gusto ko po malaman dyan, let's pretend isang particular na religion na magsasabi na kami kaya namin magpagaling ng ganito, ng cancer, ayan, nakapagpatayo ng mga lumpo, something like that. Pwede bang gawin natin na scientific ang approach natin? Posible po ba yon na bago mapunta dito sa isang particular na pastor ay atin munang suriin, no? Talagang masabi na ito meron nga siyang totoong sakit at ito yung kanyang sakit at ipipray over nitong ating pastor, and then what happens is we will check kung anong mangyayari. And kapag hindi gumaling, ano po ang reason nun? So ibig sabihin po ba na hindi gumagana ang prayer ng pastor na yan? Kumbaga wala siyang kapangyarihan? Kasi po ang pwedeng escape lang dyan is kulang po sa pananampalataya itong particular na tao na ito kaya hindi siya gumaling, something like that. Kung ganun po palang ibig sabihin po, parang naging medium, parang naging tulay ang isang preacher para po magaling yung isang tao sa kanyang karamdaman. Why could they not go to the hospitals and one by one lay their hands and try to bless and heal every person there, mga ka-U3? So marami na rin po kasi akong alam na mga fake po na mga psychics, mga ka-U3, including the documentaries of Darren Brown, isa pong popular na psychic, quote-unquote, na debunker. And then also the RAND project na kung saan magbibigay sila ng $1 million sa actual talaga na makapagpakita ng isang supernatural ability, mga ka-U3. That's sa totoo lang, marami pong mga religion, mga sects, mga denomination ang nagkiklaim that part of their God-given gift is healing, mga ka-U3. Ang iba pa nga dyan, death pa daw, no? Mga patay, nabubuhay, something like that. Sabi mo, taman salin yung Marcos na magsisihawak sila ng ahas. O hindi, kung kayo nga ang may tanda, hawakan nyo ahas. Yun, hindi kita tinutokso. Hindi kita tinutokso. Sinasabi ko lang, patunayan mo yung sinasabi mo. Yan. Ayun, tuloy po natin. Luwang matas, patay! Dinala sa ospital. Diyan po sa UDMK Hospital sa Barangay nagkakabit ng primer ng aming kapatid si Brother Ardel Fialino. Mga nilang mahal, nagkagulo ang mga tao at ang sabi ng mga doktor doon, patay na yan, wala kaming magagawa. Mga nilang mahal, alam ng mga kapatid ko na namatay na ang aming kapatid. Subalit kaya nagpunta doon upang kumuha ng hospital report. Kapatid ito ay meron mga loved ones na kinakalapat reportan. Pansinin nyo ha. Mga kababayan, alam nyo, basta't milagro, huwag kayo basta naniniwala. Until after na napatunayang yan talagang totoo. Ganito yan. Yun daw kanilang kapatid nagkakabit ng kanilang streamer at pagkatapos bumaksak daw sa 30 feet na poste at pagbaksak daw sa bugang ulo, luwa ang mata. Ha? Dinala raw sa UDMC. Nagtataka naman ako, bakit dinala pa sa UDMC? Sabog na pala ulo, luwa ang mata. Ha?
luang mata, tabugang ulo. Ba't dadalhin pa sa UDMC? Aanin pa sa UDMC yun. Wala naman ako alam na Dapat sa doktor sa morgue daw. UDMC na sumabog na ulo at lumuha na mata, at nakuryente pa ng 34,000 volts, maibubuhay pa ng sino mang tititiyan sa UDMC. They are modest enough para huwag tanggapin yun na kaya sabi raw, patay na yan. Talagang patay na, meron ba naman sa bugang uli buhay pa? At luwa na mata. At nakuryente pa ng 34,000 volts. Natural, sabihin tayo, UDMC patay na yan. O, ba't dinala nyo pa rin? Alam nyo na palang patay na. Ang sabi niya, ang kanyang alibay, para raw kumuha ng medical record. Hospital records, yeah. Ituloy natin. Aming kapatid, Brother Raspberry Life, tumawag sa aming malabang lista. Sa telepono mga sa telepono lamang, ang layo po ng UDMC sa Novaliches. Nag-report ang aming mga kapatid na namatay ang tanaming kapatid, na disgrasya po mahal na pastor. Taratanda pa ang aming mahal kami lista. Lumuhod, hallelujah! Nanalangin ka mahal na Panginoon, hallelujah! Alang tayo manalangin sa inyo, ako'y manalangin sa mahal na Panginoon. Ibabalik sa ang buhay ng taong ito. Hallelujah! At ano po mga minamalang nangyari? Karakadasa, ang patay, hallelujah, ay umungol sa ospital. Nagulat ang mga doktor, ang mga nurses, sa tagat umungol ang namatay na tao. At ang sabi ng mga doktor doon, buhay pala, tinatayang mga kumpanyan dito upang aming magamot. Ang sabi ng ating kapatid, tumiling, ayaw. Ang gusto ay magpunta sa aming pastoral house sa Novaliches. Hallelujah! At pagkatapos mga minamahal, dinala sa Novaliches. Hindi dinala sa ospital, hindi uminom na gamot. Hallelujah! Anong ginawa? Nilandas po lamang sugat. Ubiro-biro na sa ospital. Hindi na naman. Sino mas? O, tino mo yung kasinungalingan na huli. You're contradicting yourself. Cannot be of a Bible okay. Alam mo, ang Biblia, it doesn't contradict itself. Pero ako, nagtataka sa'yo, hindi pa nakakalipat ng 3 minuto, you are contradicting your very self. Bakit? Biro mo, sabi mo, hindi dinala sa ospital. Dinala nyo nga ka mo eh. Kahit ko nagsabi na dinala mo sa UDMC pa. Oh. Paano yan? Tuloy po natin. Hallelujah! At pagkatapos po mga minamahal, napakabilis na recovery. After 7 days mga minamahal, unti-unti na pong nawawala ang mga tulog. Bali-bali ang buto. Hindi rin tama yung milagro ni Albeda. Si Cristo hindi naghihintay ng 7 days eh. Instantaneously. That is a miracle that must happen instantaneously. Alam mo ba na yung isang babae na inaagas ay 12 taong agas ng agas yung kanyang dugo? Naubos niya na ang kanyang mga kabuhayan sa pagpapagamot sa doktor. Nahipo lang yung laylayan ng damit ni Jesus instantaneously. Instant healing. Gumaling siya. Ito naman pala, ang recovery, it took 7 days. Sabagay, mahirap din paniwalaan, ano? Biro mo, lumuwang mata na, sumabog ang bungo. Tapos instant 7 days naka-recover. Sabagay, sabi ko naman sa'yo, nung isa pang gabi, magkatotoo man yan, di pa rin ako naniniwala eh. Bakit? Kahit bumuhay ka pa ng patay, hindi ako naniniwala pa rin sa inyo. Bakit? Ito sabi ng Biblia. Pakinggan nyo sa 24 ng Mateo. Huwag kayong basta naniniwala sa milagro, mga kababayan. Ito ang warning ni Kristo. 24 of the book of Matthew, ganito ating mababasa. Magsisilitaw na mga bula ang Kristo sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Anong gagawin? Ano yung pakikita? Ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Kababalaghan, may mga miracles. Miracle. Pero sila'y mga bulaan, mga manluluko. Ayun ang sabi ng Biblia. Kaya hindi ko mo nagmimilagro na maniniwala na kayo mga kababayan. Baka kayo maging biktima ng panluloko. Sabi nga lang pas yung binabasa natin, malapit na naman mahal na araw. Babasahin na naman ng pasyon. Sabi sa pasyon, sa kanyang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Okay, tayo. Ano pa't magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong Nilo. Kita mo? Yung nagmimilagro ayon sa pasyon Nilo.
Ayan ang dapat nyo maintindihan, Lilo. Itong sukaban at lilo, mandarayang walang toto, kalupit-lupit na tayo, ampo ng mga demonyo. Ano? Ampo ng mga demonyo. Ano sabi? Ang pangalay Antikristo. Kita mo na. Di Antikristo pala. Pero nagmimilagro. Hindi lang sinabi ng Biblia. Nilitaw ang mga bulaang Kristo, ang mga hindi tunay na Kristo. Magpapakita ng maraming dakilang tanda at kababalaghan at iniligaw kung maaari. Pati ang mga hirang, kagaya nitong kaibigan na si Itit migaw na dahil napakasinungaling. Hindi raw mabilang yung dinuhay ng Alneda, hindi na raw mabilang. Hindi siguro kayo marunong magbilang, kaya hindi niyo mabilang. Iping nyo sa computer, yung 34,000 megabit, kayang-kayang bilangin niya. Niro mo in the 20th century, ni magsasalitang pastor, hindi mabilang ang kabilang binuhay kapatay? Bakit ganyan na ba karali ang international crusade yun na yan? Wala naman yata kayo 10,000 pa eh. O 20 nila eh. O 30 mil na, 50 mil na. Iglesia ni Tito, mingin na bidilang te. There are 718 million Catholic worldwide. Nabibilang ka. Pwede, hindi ang binuhay na raw ni Amede, hindi na raw mabibilang. O, di pa kasi mo malingo kay laki niya. Malaki pa sa pagkatao mo. Malaki ito sa pagkatao niya, kung malinang mo eh. Doon ka na naiiya niya, i-air mo dito sa BGFT. Kita naman na hindi lang napapanahon, ginagawa ang backward. Noon, hindi tayo nilang tatantaritan na nagbilang. Ganun ba yun? Okay, before we continue mga kaisi, medyo hindi na po ganun kaklaro, ano? Yung narinig po natin kanina, nilinisan na po talaga ng video editor natin yung audio na yan, pero talagang mahirap na dahil nga po from cassette tape pa po yan, ano? And I remember he used AI para po at least marinig pa po natin, no? Yung sinasabi. But anyway, going back, gusto ko lang po mabigyan ng perspective, no? Doon po sa sinabi kanina ng host ng JMCIM na hindi na daw mabilang. So of course, I think he's just using the phrase there na, kumbaga, figurative na hindi na mabilang, ibig sabihin madami. And of course, Brother Eli is criticizing na sa kanila naman, dapat mabilang nyo kasi hindi pa kayo ganun kadami. A little bit literal yung pag-intindi naman ni Brother Eli dito. But as mentioned, ito po sa idea po kasi sa akin na personally, yung mga nagkiklaim daw po na naibangon nilang patay, ano bang uri ito? In stage of decomposition na ba ito? Na unti-unting bumabalik ang kumbaga sigla, ang healthy cells na bubuhay ulit, something like that? I'm really curious about these kinds of pronouncements. If that were to be true, so talagang powerful po talaga. Ito pong si beloved Pastor Wilde Almeida, mga kayo-3. And speaking of block timer, dahil na-mention po kanina ni Brother Eli, ang ibig sabihin po ng block timer, I actually got this from my sister-in-law, no, na broadcast communication major po sa UP Diliman. Ang na-mention niya nga po sa akin, and remember so clearly, yung mga block timer po, hindi talaga sila affiliated technically sa isang particular na station. So as block timer, yung babayaran nyo po na ma-i-air yung programa ninyo sa isang particular lamang na time slot. Yung time slot yung binabayaran ninyo, pero kayo ay technically labas sa sistema ng istasyon, sa buong programa ng istasyon, kayo ay independent lamang na occupier ng isang particular na time slot sa isang radio broadcast or TV broadcast, for example, mga kayuti. So I'm guessing na sa DZME, ito pong ang dating daan radio show is just a block timer as it was sa radio show naman ng Jesus Miracle Crusade. Kasi kaya, yan ang sinasabi ko eh. Pag tinakialaman nyo ang aming programa, kung aming sagot pa ni Lismeto, yan, takaroon tayo may kagutan. O di masasaktan kayo. Kaya ayoko masama eh. Kaya magprograma kayo ng programa yan. Ito programa ako, magprograma ko. O, sasagot ako doon sa nagkasabi ka. Tumagot kayo sa nagkasabi kayo. Pero pati yung hika ng hika, takialaman ninyo, umanda kayo. Nakita nyo kung gaano katatag yung hikain na ito. Ha? O, tingnan natin, select to method. Subalit kayo mga minamahal, kung tinasabi nyo kami walang nabuhay na panik, salamat po mga minamahal, sa hindi mabilang ng mga patay na pinuhay ng ministeryo ito. Hallelujah! Sa telepono lamang po yan mga minamahal, hindi pa pinapatungan ng kamay yun mga minamahal. Telepono pa lamang, ang panalangin sa taong masit, sinakikinggan ng Diyos. Hallelujah! Pagpunta kayo sa aming ministeryo ngayon, buhay ang tao, makikita nyo kung paano siya magpapadot sa inyo, kung paano ang kanyang katawan, kung paano ang kanyang salwa spirito, sinala sa langit mga minamahal. Napansin nyo mga Dinala sa langit? Yun daw, magpapatuturo yung tao na yon, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay dinala sa langit. Pwede bang i-rewind natin ng konting-konti? Dahil dyan may kasinungalingan na naman dyan eh. Konting-konti rewind lang, kapatid na Mike. Hindi naman kita iniaanib sa amin, tinatawag lang kitang kapatid. Tingnan po natin, pakinggan nyo uli,
Hoy, napatid na lamang ito mga minamahal. Kaya di matilang ng mga patay na tinuhay ng ministeryo ito. Hallelujah. Sa telepono lamang po yan mga minamahal. Hindi pa pinapatungan ng tama yun mga minamahal. Telepono pa lamang ang panalangin sa taong matik. Pinakikinggan ng Diyos. Hallelujah. Pagpunta kayo sa aming ministeryo yan, buhay ang tao. Makikita nyo kung paano siya magpapadato sa inyo. Kung paano ang kanyang katawan. Kung paano ang kanyang kalat dito. Tinala sa langit mga minamahal. Rinda po Narinig nyo ba? O di ba kasi nungalingan niya? Katawang, kaluluwa at espiritu, dinala na lang sa langit. O, biblically speaking, napakalaking kasinungalingan niya na. O, ngayon, Palagay na natin sandali, tama may sinasabi mo. Nandun lang pala sa langit, katawang kaluluwa at espiritu. bakit ito naman si Almeida ibinaba pa unirin sa lupa? O, ikaw Michael, nasa langit ka na. Papayag ka ba? Mananalangin ako, dadali kita uli rito, maraming kagaw dito sa lupa. O, kita nyo. Tapos tatawag dito yung miyembro yun, sasabihin nyo, puro kababuyan ang pinagdadaldal ko. Yung tinakikinggan nyo, kababuyan ang sinasabi. Ang sinasabi ko ay totoo na maanghang sa pandinig ng mga sinungaling. Bakit? O isipin mo, katawan, kaluluwa, espiritu, nasa langit na. Ipinanalangin pa ni Almeida, binaba pa ulirit sa lupa, kung nga impyerno pa yan. Di kawawa naman, kung ako yung miyembro na yun, magagalta kay Almeida. Pero mo, katawan, kaluluwa, espiritu, nakarating na ng langit. Hindi na dapat sa lupa. O yan ang mali. Bakit ko sinasabing mali kasi nungalingan yan? Yung tao po ba pwedeng makarating yung katawan sa langit? Basa sa salita ng Biblia at nang hindi manlulokong mangangaral, eto ang sabi ng Biblia, makakarating ba yung katawan ng tao sa langit? Basa 15:50 hanggang patuloy, unang Korinto. The first letter to the chapter 15 verses 50, 51 and 52. Ganito ating mababasa. Sabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kusap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakaka at ang mga patay ay the corruptible cannot enter the incorruptible kingdom of God. Kaya kailangan pagkapapasok ka na sa langit, doon sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, you have to be transformed. Ikaw ay babaguhin, yung iyong katawan, papalitan ng katawang lapat sa langit. Hindi pwedeng laman. Pagkatapos, sabihin mo, pumasok na sa langit, katawan, kaluluwa at espiritu. Ito naman si Almeida ay pinanalangin pa, pinababa pa uli sa lupa. Napakamalas naman tao na karat mo na ng langit sa ibinaba pa uli rin eh. O yan, diyan ko nahuhuli ang kasinungalingan mo. Mga kababayan, kayo magagalit sa akin, no? Tinatrabaho ko lang ang panluloko nitong mga ito. Huwag makapasok sa inyong mga tahanan. Bakit? Manluluko ang mga mangaral na nagsasabing ang tao pag namatay nakakarating sa langit ang katawang kaluluwa at espiritu. Hindi po totoo yan. Tuloy po natin. 3 araw na patay sa Amerika sa panalangin ng aming mahal na evangelista sa buhay. Kung isa-isa ko mga binuhay sa ministeryong to, hallelujah, ay walang tatapusan mga minamahal. Bakit na kasi nungalingan niya? Pag isa-isa niya raw ang binuhay sa ministeryo nila, wala raw katapusan? Kayo naman, oh. Yan ang mga mali, kaya dapat yan, alkin na yan dyan, eh. Alkin na yan dyan. Kasi nungalingan niya, pagkakasi alisin. Pero mo wala rin katapusan kung isa-isa niya yung mga binuhay sa kanila ministeryo. Madali namang mag-invento eh. O, diba? Madali mag-invento. Nakita mo sa akin ang certification ng UDMC. At ipakita mo sa akin ang nag-certify isang taong hindi one-sided, hindi bias. Pakita mo. Makita mo na sumabog na ang ulo at pati luwa ang mata at binuhay pa. Oh, ito, babasahin ko sa itan dyan. This is the issue of Panorama dated 29 October 1989, Sunday Magazine of the Manila Bulletin. At ito po ay nasa page 14. Ito po, nakasulat, the healing failed. Ito. And the healing continues. Last September 1, a man named Arnell climbed an electric post near the United Doctors Medical Clinic, UDMC in Quezon City, to pick some wires that had snapped.
Ayan. Bakit po pumanik si Arnel Nag-snap doon yung sa mga may wire. UDMC sa isang electric post to fix some wires that had snapped? Yan. Hindi para magtabit ng streamer ng Jesus Miracle Crusade. Ayun. Tamo na kasi nungalingan mo, kapatid. Sa panorama Sasabi mo, pala. talang totoo. Ay, hindi nga totoo yung sasabi mo eh. Buti na lang, well-informed ang programang Anda-Tanda. Makita mo ha? Ulitin ko. And the healing continues. Sinulit ko mga nakababayan, lalo na yung mga kasama nitong mga tao ito, para huwag kayong magalit sa akin. Bumili kayo ng panorama na 29 October 1989 issue, which is the Sunday magazine of the Manila Bulletin. Ito po ay nasa page 14, ganito nakasulat. And the healing continued. Last September 1, a man named Arnel climbed an electric post near the United Doctors Medical Clinic in Quezon City to fix some wires that had snapped. Yan. Sa mga pid, kaya pumalik doon sa electric post para mag-fix Ayos. ng wire na na-snap. Ano ba sa Tagalog yon? Yan. Hindi para Ayos. magkabit ng streamer ng Jesus Miracle Crusade. Mali. Mali yung sabi nitong ate. Pastor. Pastor ba to o pastro? Ha? Tuloy natin. He got entangled in the live wires and 34,000 volts of current went through him. Shocked him, then dropped him, all burned up to the ground head first. Ba talagang biro mo ha? All burned up, sunog na. All burned up lang, sunog na itong tao rin. At ito'y head first nung mahulog. Ano sabi? The transformer exploded and that blocked out the whole Rotonda area. Patay na yan, said the doctors at the UDMC. Somebody called up the pastor, Wilde Almeida, at his residence, and Pastor Almeida got the prayers organized. Almeida prayed for the electrocuted worker where he was, and his co-workers prayed over his stricken form. Instantly after the amens, Arnel groaned and regained consciousness. That's when the medical staff tried to give him oxygen, which he refused. Days Ayun. later, a Meralco worker would be electrocuted with the same kind of voltage and he would die on the spot. Arnel's case was a miracle in the name of Jesus. Say, the people of the Jesus Congregation, a homegrown Bible-based Pentecostal congregation founded by Wilde Almeida, a one-time political campaigner and a gold prospector who struck religion from the debris of his insomnia-racked life. Ayan, kita mo. Sino may sabi nito? UDMC ba nagsabi nito? Ayon dito, sa aking pinabasang ito, ang nagsabi dito, kayo rin, hindi ang UDMC. Kaya para mo kung mapaniwala, palitaw mo sa akin yung testimony ng mga doktor sa UDMC na itong taong ito, sunog na, all burned up. Pagkatapos, nahuhulog sa pote, una ulo, pagkatapos lumuwa ang mata, at pagkatapos sumabog ang ulo, natapos nabuhay ni Almeida sa pamamagitan lang ng telepono. Otherwise, you are campaigner of lies. Ha? Yan ang masasabi ko sa inyo. Anyway, this is a religious program. I am free to speak religiously. Ngayon, tuloy po natin. Nung sumunod daw na ilang araw meron din daw na meron din daw na electrocute dun sa lugar na yon, patay daw. Kaya ito raw case ni Arnel, milagro raw. Ngayon, pumunta ka raw sa kanila, si Arnel daw magpapatotoo. Awa-awa namang Arnel ito, nakarating na pala sa langit ang katawang kaluluwa at espiritu, bumaba pa rito. Ako puntay mo sa langit, di na ako babalik. Well, I think mga ka-U3, the idea of someone going into, kumbaga, a very beautiful realm, an eternal garden, for example, most of the time, the reason why they would go back is meron dong voice or, kumbaga, nafe-feel nila na tinatawag pa sila para bumalik sa atin pong mundo. May mga ganun po akong naririnig or nababasa And others, for example, yung sa English yung konsepto nga dyan nila, kapag, namamatay na yung tao, is there's a light at the end of the tunnel and they say that don't reach for the light. And when you don't reach for the light,
you will go back, dito po sa mundo. So, magigising ka, magagaling ka, magre-recover ka, something like that. So, apparently here, based on a write-up do po sa Panorama, so Brother Eli is trying to debunk itong mga sinasabi nila. Ako nga, inisip ko nga po mga kayo, paano po kaya kung nauna yung ulo at wasak ang ulo or basag ang bungo and then luwa ang mata. So, I'm guessing maybe slowly the parts of the brain perhaps or the parts of the blood will go back to the body of the person, or at least nung pag-pray over nila, yung mga basag na bungo, slowly nagumaganon siguro, bumabalik sa normal na form, mga ka-U3. If you're claiming for some incredible na medical miracles, the best thing that we could do is at least have a medical practitioner who is non-partisan, hindi bias, at siya po ay magkakaroon ng isang actual na, kumbaga write-up, actual na observation as to the healing or the resurrection talaga from the dead, no? And for some cases naman po, of the dead, clinically dead especially, na nababalik o na re-revive, nangyayari naman po kasi talaga yan, Katulad po ng mga ginagamitan natin ng CPR, mga defib for example, sa mga drowned victims, patay na, clinically dead, pero nabubuhay na re-revive po, with the right na medical procedures, medical response, first aid ng mga responders, nare-revive naman po talaga. But anyway, still, mabigat itong, syempre, atake ni Brother Eli, and actually, yung phrase nga na sinabi niya kanina is campaigner of lies. I'm not so sure if itong snippet na ito ng mga ebidensya na sinubmit ng kampo nga ng Jesus Miracle Crusade laban kay Brother Eli. Because like what I mentioned, Brother Eli was convicted of libel, and I believe that case was against nga sa kay Wilde Almeida. Marahil loko rito mundo hindi ka nakakasiguro. Di ba? Makakausap mo rito, puri sinungaling ang karamihan. Sa langit ay totoo ang pinag-uusapan doon. Nung merong hindi totoo ron, ibinagsak sa lupa. Di ba? Baka hindi totoo yan, kaya binagsak uli rin Ayan, tuloy po natin. Eto po. The testimonies come in a stream. Jerry Dizon, a former Bahala-nagang member from Sampaloc, was a drug addict and a leper. After having become part of the Jesus Crusade, he is cured of both his vices and his disease. There are photographs showing where leprosy had once pulsated his skin. Today, there are no traces of it on him. Ayan. Ito naman pala, hindi na mga patay ito mga drug addict na lang ito sumunod O akala ko ba hindi mabilang ang mga patay na inyo at wala nang katapusan. So magpapakampanya na rin lang kayo. Hindi pa ikinulat dito yung walang katapusan, binuhay na patay. Ngayon, tignan natin nga rito kung luwa nga ang mata. Hindi. Ito ang kanilang report dito sa Mindanao Comes. This dated November 10, 1989. At ito'y nasa front page. Jesus Miracle Crusade worker Arnel Fiolino, left panel, alive again. Light bandage almost all over following the electrocution of a miracle force. Right panel, Arnel, as he looked 3 weeks after the accident, his recovery was phenomenal. Sabi niya kanina, 1 linggo lang daw nag-recover na. Dito sa kanilang pinalathala rito, 3 weeks ang recovery. At tingnan mo rito, ito yung ating teknisya, kitang-kita niya. Hindi naman pala sabugang ulo. Hindi luwa mata. At hindi mo sabihin hindi ginamot. Eric, may hawak ako retrato. Kung sabihin hindi ginamot, Eric, punong-puno na kuritas ang katawan Eric, punong-puno na kuritas ang katawan Sasabihin hindi ginamot. Pakatinungaling mo, wala ka ng tatay mo. Punong-puno na kuritas, day-day, may mga bandage, di ginamot. Ginamot pa, alam mo, si Cristo, pagka siya gumamot, kailangan bandage. Kailangan yung Gaza. Alam niyo yung sa Gaza na pinanggalingan noong bating na sinasabi sa Kapitulo 8 ng Gawa. Si Arnel, punong-puno ng Gaza. Kung milagro, dapat walang Gaza. Ayan, bigyan natin ng daan ng ating pina. DZME. Di punta sa ospital. Hindi raw dinoktor. Hindi kaya nagkabit ng Gaza rito. Doctors. Kapatid na Jimmy, nakikita niyo ba yung Gaza rito? Katakot-takot ang dami. Ayan.
Oh, paano ngayon totoo yung pinagsasabi niya? Ayan po sinasabi ko makasasakit tayo ng damdamin ng mga sinungaling pag tayo sumagot to sa kanilang kasumukaling. Kaya ayoko na sana nito kaso kayo nag-uumpisa niyan tuloy pati yung aking serye hindi ko tuloy matalakay yung serye natin tungkol sa kaligtas. Ngayon, kung ayaw nyo po nitong merong ganitong mga commentary, sa DZXQ po, commentary free yung aking program doon. That is just plain Bible preaching. Hindi ako sumasagot dun sa mga tanong, hindi ako sumasagot dun sa mga atake sa atin. Sa DZXQ po, that is 1350 kHz, alas 6:30, gabi-gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Ngayon, tuloy po tayo, pakinggan natin yung sinabi niya. Kaya mga minamahal, pati ingat ang mga budrang manangaral na ito na magsasalita lang madlaban sa nilang ng Diyos. Sapagkat si Saul, mga minamahal, nilang isa ng Diyos, hindi kayang patayin ni David. Wisa mo na yan. Mag-iingot ka mga bulang mga oral na to na magsalita laban sa nilangisan ng Diyos. Bakit? Tamo nabasa si Saul ay nilangisan ng Diyos. Ha? Meron ba sa Biblia na nilangisan ng Diyos si Saul? Kinakausap po kayo dyan. Kayo dyan sa labas, meron ba sa Biblia na nilangisan ng Diyos si Saul? Ha? Meron ba kapatid na Renor na si Saul daw nilangisan ng Diyos? Ang alam ko nilalangisan, niyog. Ha? Nilangisan ba si Saul o pinahiran ng langis? Ang nababasa sa Biblia, si Saul pinahira ng langis. Hindi siya nilangisan. Alam ko nilalangisan yung malangi. Ha? Nilangisan daw nandiyan si Saul Mali na naman. Kita mo yan? Tuloy po natin. Kinagtangka ni Saul ang buhay ni David. Ilang beses na tinigay ng malapangang si Saul sa kamay ni David. Ayaw patayin ni David. Hindi ko magagawang patayin. Hindi ko magagawang saktan ang tao nilang isa ng Diyos. That's not my anointed, said the Lord. Pina mo, that's not my anointed, said the Lord. Yung pinahira nilang ita, kapatid. At ikaw, ang bitin mo magsalita kinakain mo na Pilip, pati letra na sinasabi mo Tandaan lang, mali yun Hindi nilang isa ng Diyos si Saul. Si Saul, pinahira ng langis. Yun ang nababasa sa Biblia, anointed. Nasa Grego, ang kahulugan ay Kristo. Yan. Pinahira ng langis. Anointed. Hindi nilangisan. Tuloy po natin. Pagkatapos ng mga bulang, mga ngaral na ito, hallelujah! Tumpayin ka ng Diyos, kapag hindi ka nagtiti, hallelujah! Kapagtak! Biro mo yan, lupit mo naman, pinasusumpa mo yung kapwa mo tao. Alam mo naman yan, sumpa, hindi tumatalab yan. Pagka mali ang nagtumusumpa. Yung sumpa mo, babalik tayo yun pagka ikaw ang mali. Biro mo, sumpay ng Diyos kapot at mga minamahal tawag mo ba't gano'n? Meron ba naman nagmamahal pinasusumpay minamahal niya? Alagang irin tao ganun. Sulit po natin. Ako malaban sa animal evangelista na namatay. Hallelujah! Narapahamak! Narabaliw! Huwag mong pinapalang po sila pang bagtisi ka kapag hindi ka nagtinti. Ang tumpat po ng Diyos ay isa kayo. Sino ko man nakikinig ka na lang po nakikinig ka. Hallelujah! Alam mo ron nakikinig ko. Di ako nakikinig sa'yo, hoy. Okay, mga ka-U3. So, ito pong episode na ito, I think this is of course related with others pa po na mga episodes natin. And I think we have two, prior to this one. So, this will be the third one na mga pagtulig sa pag-criticize ni Brother Eli sa programa o kay Pastor Will de Almeida, And syempre, mainit po talaga itong kanila pong mga palitan. Brother Eli mentioned kanina yung panorama na 1989. So, I'm guessing probably ito pong actual na recording na ito, late 80s pa po ito or maybe early 90s, Kaya napansin nyo rin po yung audio quality. It's not as good. Kaya pasensya na po na may mga maingay na mga noise, But like what I said, really, our video editor tried his best to clean this with AI, clean this with audio editing software, pero ganun po talaga, medyo luma na po talaga from cassette audio into a montage na napapanood nga po natin ngayon. Pero in general, syempre, ito po ay ang pag-debunk ni Brother Eli sa mga sinasabi ng mga medical na miracles na ginawa ng Jesus Miracle Crusade. And I would have to say, this is really a big part of their
their church, no, yung kanilang ministries po talaga is healing. Kasi, well, it's in the name, Jesus Miracle Crusade. As to the idea, ako personally, no, mga ka-U3, mga idea ng mga psychic, ng faith healers, or mga pastors na they could heal. Scientific yung approach ko naman po dyan eh. If it is indeed true, after medical talaga na research, bago yung sinasabi na isang member o isang guest or visitor na pupunta dito sa kanilang crusade, magpapacheck talaga, no, medical check, executive check-up, and then sabihin ko anong problema, instantly compare that. Moments after na mapanalanginan nga ng healing na prayer nito pong mga pastors na ito, gather the data, talaga bang gumaling? Hindi na kailangan ng gamot at all? And then if they did, no, kung meron talagang gumaling, ano yung percentage naman na gumaling nga? Kasi hindi na dumabay lang. Let's pretend 100 out of the 100 cases. Alin doon yung talagang totoo? Ano yung success rate ng isang particular na ministro, isang particular na pastor? And I have to tell you mga ka-U3, marami pong sect at denominasyon. Actually, sa Mindanao nga, may alam din ako eh, na umuusbong din na grupo, ano po, claiming na yung kanilang leader ay meron din daw nga pong ability na pagalingin yung mga tao na may sakit, arthritis, cancer, ayan, at iba pa na kaya daw pong mahil, ano po. But I agree with Brother Eli here, we have to be more careful mga ka-U3 sa mga nakiklaim po na meron mga extraordinary na miracles and something like that, because most of the time, sa totoo lang, these are psychic lamang po ng mga tricks, cold reading, placebo effect, just our own adrenaline would make us feel na wala tayong pain. That's really true. Learn ko po yan sa mga program po ni Darren Brown. But anyway mga ka-U3, what do you guys think about this episode? If you like these kinds of contents, mga religious po na mga video discussion, reaction, watch that video over there, playlist over here, and kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.